Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tila ba itong si General or si Brigadier General Torre or aka Diwata ay nagmamatigas pa at sa huli din naman ay aamin at lalambot na aminin din pala ang lahat ng kanyang mga pinaggagawa. Dito nga ay sa katatapos lang na hearing sa Senado na itong pinatawag itong si General Torre patungkol sa kanyang pagsugod or pag-raid dito sa compound ng KOJC, ang simbahan na pinamumunuan mismo nitong controversial na pastor na si Kibuloy. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Torre ay hindi rin nakatiis at inamin ngang napag-utusan lamang siya sa itaas. Lalong-lalo na ang unang ginang na si Smugs at itong si DILG Secretary Avalos. Dito nga natin mga makikita mga kaibigan na itong si Torre ay gumagalaw lang dahil pinag-uutos ng nasa itaas, at kung di man dahil pinag-utos ng nasa taas ay kundi dahil na rin siyempre sa salapi. Ewan natin or hindi natin alam kung magkano ang inoffer dito kay General Torre na ito upang gawin ng upang gawin ang kahindik-hindik na pagsugod or paglabag umano sa karapatan ng mga tao, especially na sa mga membro ng KOJC. At dito nga rin natin makikita mga kaibigan na itong si Smugs at si Benhur Avalos na ito ay tunay ngang sarili lang ang kanilang iniisip at hindi nila iniisip kung sino ang kanilang maapakan at maapektuhan. Well, para nga sa buong impormasyon mga kaibigan ay panoorin na lamang ang buong video, at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Yung pinaka-basic rights nila dyan sa lugar na yan na kung saan i-exercise ang kanilang mga beliefs, talagang hinurakan ho ng mga pulis na to. Ngayon, ano ba talaga ang nakikita nating endgame sa lahat ng kaganapan na yan dyan sa pagdinig? Tayo, pagka ho natapos yan, hindi ho natin nakitang na contempt etong si General Torre, parang naisahan na naman ho ata tayo ng isang sinungaling pagka nagkataon. Kasi ho, dito papakita ho sa inyo mga kababayan, kung hindi ba naman nuknukan na sinungaling at gawain ho kasi ng kawatan talaga yung ginawa nila dyan sa KOGC. Alam nyo ho ba itong isang larawan na to sa ating frame? Yan. Alam nyo ho ginawa nila dyan? Ang ginawa ho ng mga pulis dyan, linagyan ho nila ng napakaraming kahoy. Tinakpan ho nila ng kahoy yung lugar no kung saan naghukay sila, sinira nila yung flooring dyan sa Jose Maria College. Ito mga kababayan, tingnan nyo ho gawaing kawatan ginawa ho ng mga pulis dyan sa KOJC. Hindi ho ito gawain ng matinong pulis, gawain ho ito ng isang kawatang pulis. Ito. Oh. Oh. Ang ginawa ho nila, tinakpan pa ho nila ng mga 2x2, 2x4 na kahoy, para hindi makita. Kaso, mga taga KOJC ho yan, alam ho nila yung, pagkakita pa lang nila sa video, mapipinpoint na ho nila kung saan yung exact location ng hinukay nitong si Torre. Ayan ho mga kababayan, kitang-kita naman, hindi na ho dapat ipaliwanag yan, pati poste, pati postuhan ng mga tubo-tubo sa dingding. Kuhang-kuha ho nung bidyong lumabas, yung nag-viral na video na kung saan nakita naman, ayan ho. Tingnan nyo ho kaloko, kawatan. Gawain ho ng kawatan yung mga pinagagawa ng mga pulis diyan sa KOJC. Ngayon, pagka sa lahat ng nangyari na yan, hindi pa ho umalis ang mga pulis na yan diyan sa KOJC compound. Meron ho tayong malaking problema dito. 2 linggo, hindi ho nila nakita si Pastor Kibuloy. Pagka hindi pa sila umalis dyan, meron ho tayong problema dito sa totoo lang. Ito na ho mga kababayan. Ito mga kababayan, pasadahan natin ng mabilisan para ma-remind yung ating mga kababayan kung gaano kasinungaling mula sa presidente hanggang dito kay Torre, kung gaano
katindi ang pagsisinungaling nila sa sambayan ng Pilipino. Ito mga kababayan, panoorin ho natin General to. Torre, were you armed when you get inside the compound of KOJC? Armed, sir, yes. We have personnel who has firearms as part of the security of the CDM, sir. Standard Teka lang, pati ikaw, armado ka nun. procedure. Correct. You cannot deny that because all the videos Yes, sir. circulating around the Yes, sir. Ano, umamin ka din. Oh, yan yung sinasabi natin. internet shows that armado kayo, di ba? Yes, sir. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Sinungaling. Oh. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Mula sa presidente hanggang sa tauhan, mga sinungaling. So ano hong aasahan natin dito sa administrasyon na to? Kaya naman ho, pagka sinabi ho ng mga nasa administrasyon na to, yung ginagawa namin na yan, dyan sa KOJC, walang halong politika yan, kasinungalingan. Pagka sinabi ho nila yan, ginagawa lang naman namin yung mandato namin na iserve ang warrant nitong si Pastor Apollo Kibuloy, kasinungalingan. Oh. Mula ngayon, kung ano man ang sabihin ho ng administrasyon na to, kabaliktaran ho yun ang ibig nilang sabihin. Ito mga kababayan, sa wakas, umamin na rin ho itong si General Diwata. Panoorin ho natin ang buong video. Saan galing yan? The life and motion detector, sir, is from the Bureau of Fire Protection, from their search and rescue of collapsed structures. And the other two is from the MMDA, the more updated one. Also used in the Galing collapsed MMDA, structures, dinala pa sir, talaga dyan. they're using it also in Turkey. So that's in replacement to the tracking dogs. So kung may taong nabagsakan ng building halimbawa, sir, they just place it on top. They know if they're still alive. They are not alive people. PNP property. One is from BNP. Borrowed from other Yes, sir. agency. Yes. Hindi galing sa Amerikano. Sir? Hindi galing sa Amerikano yan. Saan, sir? Hindi galing sa Amerikano? Amerikano yung Hindi, sir. That's gamit. Nabibingi ka na ata, kaharap mo na lang si Senator Bato pagkausapang Amerikano, parang nabibingi itong si Torre. Ang tanong, di ba ho daw galing sa Amerikano yan? Kasi mga may patches ng Amerikano yung kasama niyong sumugod dyan sa KOJC. The life and motion detector model 1 used by the BFP is an old one. It costs 2 million pesos in accordance to the PAR. And the updated one, LM3, used by the MMDA, reportedly cost 9 million each. Okay, thank you. Yung Please Proton continue. Elic, Your Honor, yung Proton Elic, saan kaya? Yung Proton Elic, saan galing? We use the ground penetrating radars loaned from, there were 3 ground penetrating radars loaned from private companies, but the latest one, ground penetrating radar that gave us the latest image is from the DNR, sir. DNR. Yes, sir. Tapos yung iba, private company. Private companies. So, We borrowed meron those- kayong tatlo. 4, sir. Apat. Yes, sir. Please continue. Grabe. 4 na ho ang ginagamit nilang ground penetrating radar. Ha? Yun hong linalakad-lakad nilang ganun. 4 na ho hawak nila pero wala pa rin sila makita. Ano ibig sabihin nun? Wala ho dyan si Pastor Kibuloy. Tayo, kumpiyansa tayo kasi alam ko kung nasaan siya. By August 29, likewise, Your Honor, no? Meron na namang mga miniro, mga abantiro. Tingnan nyo Nasaan siya? Nasa po langit. mga gamit dala nila, oh. I don't know kung magsiserve din sila ng warrant, pero iba Ayan, ata oh, yung ayan, oh. madala nila. Eto naman Talagang po, si Torre, oo. kung meron pong tanimbala, meron na namang tanim tao, no? Eto, minor ito, no? Kasi we really raise this concern kasi ang takot namin doon sa ginagawa nilang tunnel, baka bigla magsasabi sila, oy, may nakita kaming minor person po dito. So, nakita namin yan, may video yan, minor, dinamitan ng pulis. At kumpirmado namin na sila ang nagpadala kasi nung bumalik siya, sumakay siya doon sa coaster ng PNP. Merong video po niyan. Oo. Who are these people? I don't know, Your Honor. No, I was asking General Torre. Yes, Your Honor. Kanina ko pa gustong to disabuse the mind of Attorney Torion. Para accurate, sir, basahin ko na lang, sir, ang proof. Yun. Yung script. Just stick to the plan, okay? Huwag kang lalabas sa plano. Just stick to the plan, General Torre. Mabagal ang aking abogado. So that we'll read it from the court.
Kailangan mo yan. Dagdagan mo yung mga abogado mo. Dahil sa tingin ko, sa natitirang nalalabing bahagi ng buhay mo pagkatapos mo magretiro, wala kang aatupagin kundi puro kaso. Yan ang tandaan mo. Kailangan mo, mag-ipon ka ng maraming pera ngayon pa lang. Dahil yung mga winasak mo, sinaktan mo, diyan sa KOJC compound, iisa-isahin niya ni Atty. Torion. At pag dumating yung punto, nasisingilin ka na may interest pa sa lahat ng kabalbalan na pinagagawa mo, wala nang Marbil Sir, wala nang Abalos, wala nang Marcos Jr., solo flight ka na lang noon. At wala nang De La Rey na tagapagsalita. At wala ka ng tsapa o ano pa mang uniforme na sasangga sa mga banat sa'yo. Tayo talaga, aabangan natin yung pagkakataon na yun. Ang daming galit dito sa mama na to, mga kababayan. Daig pa ho ang kriminal. Kung tanungin ho natin yung mga kababayan natin dito sa PH Update, kanino ho ba kayo mas galit? Kay Pastor Apollo Kibuloy na wala pa talagang napatunayan, mga binuhay na kaso lamang yon, noong mga gustong kwartahan siya, o dito sa tao na to na wala namang ginagawa sa kanya yung mga miyembro ng KOJC, talagang walang habas niyang pinagsasaktan. Tanong ko lang ho, mga kababayan, kanino ho kayo mas galit? From the Tuloy. revised rules of court, section 10, Basa. rules of criminal procedure, sir. Para ma-disabuse, sir. Actually, sir, alam ni Atty. Torion, sir, that there's nothing illegal Galingan mo, in using the basahin civilians, because mo. we confirm those are civilians that we So you included- confirm they are Yes, sir. civilians? Yes, sir. And we did that. They are not policemen? They are not policemen, sir, because But they why are are the you experts. authorizing them to wear police uniform? Just to... Okay, sir. Ah. Sir, They are not purismo. Ano, na blanco ka, ganon. O ganyan, pagkakabangagan ng mga pinagagawa nyo, talagang mabablanko kayo. Kahit paano pa pagtatahi-tahiin yung mga kasinungalingan nyo dyan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ikaw ay naku po. Sige, sige. ladies and gentlemen, Listen. Sige, go ahead. Section 10, Rules of Court, Rule 113. Ang Section 11 nito, yung palaging alam na natin na palaging inuulit-ulit na Atty. Torion. Right of the officer to break into building or enclosure. Back one up, Section 10. Officer may summon assistance. An officer making a lawful arrest may orally summon as many persons as he deems necessary to assist him in effecting the arrest. As he deems necessary, 5,000 para kay Pastor Kibuloy. Ang tindi mo, sir. Every person so summoned by an officer shall assist him in effecting the arrest when he can render such assistance without detriment to himself. Allowed by court, allowed by rule, sir. Why are they using the uniform? At that time, I gave them the authorization. That's an exemption in Rule 179, in Section 179 of the Revised Penal Code, because that is to ease their entry para matapos na lang, sir. Kasi mga aresto naman kami, sir. Mga aresto, rather than arrest these people from KOJC, preventing the entry of people that we legally summon to assist us in effecting this arrest of Pastor Apollo Kibuloy. Oh, Pinag-uniforme na lang namin, sir, para sila ay makapasok ng hindi na pinipigilan. so you summon the services of these civilians Yes, sir. to effect the arrest of Pastor Kibuloy Yes, or sir. to dig a tunnel below the To dig the building? tunnel, because it is the way for us to break into the tunnel that we suspect Apollo Kibuloy is hiding, sir. That's also Ano nakita nyo? Nagdala kayo ng minero, pinasuot nyo ng uniforme ng polis. 14 days nakita nyo si Pastor Kibuloy. Tinakpan nyo na yung bukas nyo kasi hindi nyo nakita. Mga unggoy in kayo. relation to Section 11, which gives the peace officer the right to break into any building or enclosure to effect the arrest, sir. Don't you think that you have abused this particular provision of the rules of court na overstretch? In-abuse ho yan, in-abuse yan. Kasi, tingnan mo, length of time, 13 days. Where in the world have you
effect as warrant of arrest for 13 days staying in a particular place. Sir, I will cover that in our presentation after Sir, Attorney okay. narrative. Sir, Thank you. if I may, sir. Babalikan kita niya mamaya pag-present mo. I will ask the same question Yes, sir. and I will further ask further question. Yes, sir. Sir, Thank you, sir. Wait, just a little repartee to since he is citing a law. I hope the good general would be enlightened that he can invoke that provision when he is making a lawful arrest. In this case, 13 days have already elapsed. There is no lawful arrest yet. When an officer, sir, kanang yung provision na gisite niya, aresto, meron yung akusado, siya lang isa. Pare, tulungan mo ako kasi i-aresto natin siya. I-aresto natin. Maski civilian pwede. Kung ang ginagawa nila, hindi ito applicable yung kanilang proviso. Oh. Kasi mga civilian ito, dinadamitan nila, minor pa, tapos hindi para pag-aresto. Ang dami na nila. Do they need 5,000 personnel plus civilians just to arrest one person? That's a misreading of the law, overstretching of the law, and that is, I don't know, that requires further seminar in a law school, probably, Your Honor. In short, ang sabi yung nitong si Atty. Torion dito kay Torre, ang anga mo, yun no, ibig sabihin nun, ha? Ikliin natin, i-summarize natin. Ibig lang kong sabihin nitong si Atty. Torion, ang anga mo, seminar ka ulit sa sa eskwelahan. I am not a lawyer. Pero I can hardly believe that you are going to summon the services of this civilian not to arrest Pastor Kibuloy, but to look for Pastor Kibuloy. As you said na ginagamit ninyo yan sa pagtataniling doon, sa paghuhukay, therefore, you are not effecting an arrest. You are looking, you are searching for Pastor Kibuloy. Boom. Boom. O ngayon, salita ka, Torre. Pag nahirapan kang mag-aresto ng tao, you Oh. can summon the services of other people. Tulungan niyo ako dito. Ay, mga police officer, hulihin po itong tao. Malaki ito masyado. Tulungan niyo ako. Makasummon ka ng services ng ibang tao. Pag-aresto. But not to look for Pastor Kibuloy as stated in that rules of court. O, ano, General sagot? Torre, you respond. Pareho tayong police, pareho tayong hindi abogado. Sir, that will be covered in the presentation, sir. We assure you Okay. that it will be covered. Sige, later. Chair, may Right. I just point out something? That even though it has gone through ridiculous lengths, you look at the face of General Torre, and what you will see is the face of someone who doesn't care. His interpretation right now is the only thing that matters. Siya ang batas. And that was how we have experienced him all these days. Yung capricho, yung whims, yung very tyrannical, ako ang batas. Kahit nakaharap mo correct. na yung mga senador, nagbe-behave ka lang dyan, no? Because, but in Please reality, address your Mr. statement Chair, to the chairman. Chair, Huwag mong so- direkta sa kanya. yes, Mr. Chair, Yes. sorry. Yes. So ganun lang yan, Mr. That's all I want to say, really, that it's very, even though it has gone through ridiculous lengths, no? For him, if what he believes and what we've experienced, no, is that his interpretation is the one that matters, and it will be the one that will get followed. Wala nang rule of law. Lahat iikutin through ridiculous lengths. Your observation is very valid, and I am taking note of that. Thank you. I would like to ask Yusik Lord Villanueva. Galingan nyo, ha. Yung mga pulis, ha. Galingan nyo yung mga pinaggagawa nyo dyan. Lalo na itong si Torre, damihan mo yung pera mo. Magpakayaman ka. Ha? Damihan mo pa. Pero siguraduhin mo, pagkababa mo dyan sa pwesto mo na yan, naku, yari ka dyan sigurado. Baka matutulog ka na lang kaso pa iniisip mo. Hindi ka magkakaroon ng peace of mind sa lahat ng ginawa mong kabalintunahan sa mga KOJC member. Sa ayaw at sa gusto mo, babalikan ka ng karma, Torre. About your interpretation, lahat tayo dito nag-interpret nitong rules of court. Yung sinabi ni General Torre, ayaw ko nang tanungin si General Attorney Torion dahil he is from the opposing party. I presume you are
neutral. Pwede ko bang, using that particular provision of the rules of court, pwede ko bang isumon yung mga civilian para hanapin si Pastor Kibuloy, magdidig ng tunnel doon? Can I do that? Your Honor, the standard established by the rules of court is reasonableness. So in this case, if the PNP has reasonable ground to believe that indeed the pastor is hiding underground and through their instruments and through their machines, they have reasonable ground to believe that he is indeed underground, then the rules of court allow the peace officer, the police officer, to break in to an enclosure. Wala ho talagang ano yung KOJC dito, pati itong mga tao na to. Nakaside sila kay Bongbong Marcos. Interpretations for breaking in would include perhaps tunneling or digging to reach the enclosure where it is reasonably believed. I am not asking you about the reasonableness. I am asking you about summoning the services of the civilian in order to arrest Pastor Kibuloy. He is not, the act is not actually making the arrest. The act is searching for Pastor Kibuloy. So can I ask these people to help me dig a tunnel to look for Pastor Kibuloy, then eventually arrest him? Your Honor, the provision does not place a limitation as to the time when this summoning of assistance would be given. So I would respectfully disagree with the contention that this must be done at the very moment that the person to be arrested is cited. It could be done in Sino ba ito the nagsasalita process na to? of breaking into the enclosure where the person to be arrested is believed to be found. That is my respectful opinion po, Your Honor. Thank you. Thank you. Human rights. You're a lawyer, ma'am? RD, human rights? Yes po, Your Honor. But Can you share with us your thoughts on this? judging from the arguments from both parties, pero medyo nalito na rin po ako because I'm no longer a legal expert as to this matter. But may I, the President of the Integrated Bar of the Philippines here in Davao City, may I pass the ball to her? Thank you, ma'am. Thank you. Please, President Integrated Bar of the the Philippines, IBP, Davao City, Attorney Aiza Kanda. You have the floor, ma'am. IBP yan ha! Pakinggan natin. Good afternoon, Mr. Chair. I have a different opinion with regard to Section 10 of Rule 113. My understanding with respect to this article is that the officer is actually in the act of making the arrest. And he may call, of course, as many assistants as he can, but with what's happening now with KOJC, there are thousands of them inside the premises. So what's the point of asking a civilian to assess or to assist in the arrest? So in the actual of making a lawful arrest, they are still searching. They are still searching in the vicinity. So they are asking for help. That is why I am trying to make a distinction between the act of arresting and the act of searching. Yes. That's why I want to establish the difference between the two. Yes. So yun nga. So my opinion is that your opinion. he Right. can ask for assistance in the act of actually Arrest. doing the actual arrest Oh, and not in the search of or effecting the search of the arrest or the search of the person to be arrested. Thank you. Mm. Thank you, ma'am. Ito, magaling ito na abogado. Ito, kung nirespeto ko yung opinion nito. Commissioner Alberto Bernardo, sir, please share with us your thoughts on this. In relation to the police operational procedures that we are Tingnan natin observing in the PNP and the NAPOLCOM. Oh, tingnan natin sa Napolcom ata yan. Tingnan natin kung karespeto pa rin tong abogado na to ha. Kasi base ho yan sa mga magiging sagot niya kung karespeto pa rin siya. Maraming po salamat pa, Ginoong Tagapangulo.
yung arrest po kasi is a continuing act. Ay, Kung yung naku. tao po flight, tumatakas, yung pagtugon sa kautusan ng Naku. warrant, ng arrest warrant is a continuing act also. Kaya kung naniniwala po ang kapulisan na nandoon sa ilalim, merong bunker doon, continuing act po yun. Kaya makukonsider natin na yung ginagawa ng pulis is furtherance of the arrest. Okay, kung Napolcom gagamit ha. Hindi ka tiwa-tiwala, Napolcom. po Malinaw. ng gadget ng LMD, yun ho ang magtutukoy para gumawa ng paghuhukay at pagtukoy doon sa tao. Kaya sa tingin ko po, with all due respect doon sa colleague, continuing act po kasi, kaya hindi po static yun na tapos yung arrest pag nakita mo yung tao. Kaya kung yung gadget po, naniniwala sila, nasa kabilang kwarto, ginamit po natin ito sa Marawi. Alam natin, nasa kwarto siya. Yung terrorism, continuing acting yun. Ganon din po rito, kung nagtatago yung tao sa ilalim, continuing act, kaya kasama po yun sa pagtugon doon sa service of warrant. Yun Thank po you. yung Thank you. humble Alam mo, if opinion. we are going to continue with that continuing act, the occupation of the PNP on the KOGC will continue on and on and on and on. Do you agree with me? Until they define the physical body of Pastor Kibuloy. Do you agree with me? Yung naulat po kanina, kung wala na pong hudyat, gaya ng ginawa po natin doon sa Baguio, nung gumuho yung isang hotel doon, kung merong hudyat na merong pang mare-rescue rito sa ilalim, dapat patuloy po rin yun. Ganon din po sa pag-aresto. Kung sakaling wala nang ma-detecto na taong merong buhay sa ilalim doon, dapat itigil na rin yun. Kaya magiging basihan po natin yung ginagamit nila doon sa rescue equipment ng DNR, ng MMDA, at ng Bureau of Fire Protection. Sila po ang magsasabi, yun po yung Alam mo, reasonableness po. Ako, bilang isang dating pulis, nakikita ko yung reasonableness na nasabi natin ay talagang masyadong subjective. Kung ako, gusto kong i-occupy yung QJC forever ko rin sasabihin na may heartbeat ako nadidetect. So, hanggang saan ito ngayon? Oh, correct. Tama. Dahil yun ang gustong mangyari nito si To. Patawa-tawa ka pa dyan sa batukan. Forever ko talaga. Gusto kong i-occupy yan eh. The mere fact na nagdala ako ng 3,000 na pulis dyan, may intention talaga akong i-occupy yan. Yung buong grounds na yan. So sabihin ko forever. Heartbeat dito ngayon. Hinukay. Wala. Oh, may heartbeat naman ako na-detect doon. Who will police the police? Pagdating sa bagay na yan. Napolcom! Sagot! Yun po ay pwede nang iakyat sa husgado. Kung sa tingin po ng husgado ay hindi na to reasonable, inilift po yung execution ng warrant of arrest. Magbibigay po ng mga kondisyon yung husgado na hindi na rin tama yun. Ito po, hindi po kasi judgment call yung... O paano? Pagka yung husgado, sabi ni Boeing, masasampahan ng kaso. Yung husgado nga makikialam sa ginagawa ni Torre dyan sa KOJC. Kayo naman, kayo dyan sa Napolcom. Continuation ng execution ng warrant. No. Pwedeng judgment call yan. Sabihin ng police na it's my judgment na nandyan pa si Pastor Kibuloy. Who will be against me? Kaya kung ako, sabi ko, nandyan pa rin yan. Sigurado ako. Walang katapusan. Sige. Thank you, Attorney. Thank you. Attorney from DOJ, City Prosecutor, Attorney Seniel. Attorney Seniel, DOJ. can we hear from you? DOJ to alam na nang sasabihin niya. Invited you because we need your opinions here. Please. Pagka ikaw, di ka pumabor sa PNP, yari ka kay Boeing. Magandang hapon Sige. po sa lahat, sir. Mr. Chair.
Hindi po ako authorized magbigay ng opinion on that matter. Can I be allowed to defer on that comment, sir? Mukhang tuwang-tuwa kayo dyan, pumalakpak kayo ah. Ha? Ano pala siya? Prosecutor ka? Yes, sir. What's the difference between the prosecutors and other people from DOJ who are giving their opinion in our previous hearings? Sir, in my capacity, sir, is about the trafficking case that was... Trafficking? Yes, sir, yung number 3 item, sir. I thought being a prosecutor, you are prohibited from giving your legal opinion on this matter. Am I Yes, sir, correct? in my capacity now, In your sir. capacity as a Yes, sir. prosecutor. I cannot give my opinion, sir, on this matter, sir. So itong ibang taga DOJ sa Senado na nagbibigay ng opinion, they are not prosecutors. They are part of the DOJ, sir, but they are authorized to give their opinion, sir. Thank you. Salamat, sir. Sino pang abogado dyan na pwede magbigay ng Ako po, mag-share? Your Honor, malapit na po. Mag-aral pa ako next time. Sige, Your Honor, pakinggan natin. opo, hindi po ako abogado pero common sense po, Your Honor. Huwag natin paikot-ikutin po mga with due respect, NAPOLCOM, DOJ, DILG, the generals here and the colonels. Salita po. nito si Please Sir do Kati. not direct your comments Yes to po. them. Sorry po, Your Honor. Kasi ako'y nakiusap sa kanila na mag-share ng kanilang opinion tapos bigla mo silang pipersonalin sila isa-isa. Opo, Your That Honor. would be against the ethics of this committee. Sorry po, Your Honor. Correct. It's my mistake po. Thank you. Go ahead. Just, Tumatanggap naman po kami ng mali pag nagkamali po kami. Okay. Salamat po, Your Honor. I think it's an insult to the 3,000 strong men of PNP with the elite forces, Special Action Force. Tapos tutugisin mo isang individual lang. Mag-hire ka pa ng hindi pulis, damitan mo po ng pulis. Your Honor, papayag ko po ba? Yung uniform nyo po is papasusot sa hindi po pulis. Wala pong limit. For example, pwede ko pong sabihin, kung ako si General Torre, I can hire 1,000 civilians. Pasok kayo dito sa compound. I-search natin. Ganito kasi yan. I'm not really. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video pero tayo doon sa obserbasyon at interpretasyon nitong side ng KOJC, doon tayo papanig syempre. Kung hindi nyo po napanood itong video na to, panoorin niya. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Ikaw, Torre, ikaw talaga.